أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga taga-subaybay sa aking mga lectures, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ang panglabing-4 na kabanata sa aking mga videos. Ang ipapaliwanag po natin dito ay related din sa siyam o pag-aayuno. Ang ipofokusan natin dito ay ang mga kabutihan o ang ating mga mabibenefit sa ating pag-aayuno. So, ang pinakauna po, anna shahra Ramadan, shahru siyami wal magfirah. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ito po ang una sa mga kabutihan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pag-aayuno at buwan ng kapatawaran. Allahu Akbar. Ibig sabihin, tayo ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito. Pagka inasikaso natin ang buwan ng Ramadan, tuwing dumadating ang buwan ng Ramadan, inaasikaso natin at ginagawa natin ang lahat ng mga pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na may kataimtiman sa loob ng buwan ng Ramadan. Inshallah ta'ala, tayo pong lahat ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang hadith, Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ang taong mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Bakit nag-ayuno sa buwan ng Ramadan? Imanan. Yan ang isang kondisyon. Ibig sabihin, siya ay naniniwala na ang buwan ng Ramadan o ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado. Obligado po sa kanya. Naniniwala na ang pag-ayon sa buwan ng Ramadan ay obligado. Oo. Naniniwala kay Allah. Subhanahu wa ta'ala ay na ito ay kautusan ng Allah. Subhanahu wa ta'ala. Isa ito sa mga kautusan ng Allah, ang pag-ayon sa buwan ng Ramadan. Naniniwala din kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay isa sa mga daladala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o isa ito sa mga ginagawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong siya ay buhay pa at ito ay ipinag-utos niya sa kaniyang mga ummah. Yan ang isang kondisyon. Pangalawang kondisyon, ihtisaban. Allahu Akbar. Anong ibig sabihin ng ihtisaban? Umaasa siya na gagantimpalahan siya ng Allah dahil sa pag-aayuno. Allahu Akbar. Ibig sabihin, unang kondisyon, siya ay naniniwala na ang Ramadan, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado dahil ito po ay isa sa mga kautusan ng Allah. Ito po ay isa sa mga inobliga ng Allah sa kaniyang mga alipin. At naniniwala din na ito ay isa sa mga gawain ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kaniyang ipinag-utos sa lahat ng kaniyang mga ummah na pag-ayunuhan nila ang buwan ng Ramadan. Yan po ang isang kondisyon. Yan ang unang kondisyon, imanan. Wahtisaban, pangalawang kondisyon, pinag-aayunuhan niya ang buwan ng Ramadan dahil po siya ay umaasa, naniniwala na gagantimpalahan siya ng Allah sa pag-ayun sa buwan ng Ramadan. Allahu Akbar. Umaasa siya sa napakalaking gantimpalang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya dahil sa kaniyang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu Akbar. So, pag ang isang tao nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ayon sa dalawang kondisyon na ito na nabangkit, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ipapatawad ng Allah o ipinatawad ng Allah sa kanya ang mga naunang kasalanan niya. Allahu Akbar. Ano pang hinihintay natin mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam?
So, kailangan po na tuwing dumadating ang buwan ng Ramadan, kailangan na pag-aayunuhan natin, nagagawa natin dyan ang mga pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na may kataimtiman. Yan po ang isang unang mabibinefit natin sa ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pangalawa po, na ating mabibinefit sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, Shahrul Ramadan, Shahrul Quran. Allahu Akbar. Ang buwan ng Ramadan ay buwan ng Quran. Dahil dito po ay binaba ang Quran. Sinabi ng Allah sa Quran, Shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ang buwan ng Ramadan, diyan po ibinaba ng Allah ang Quran. At ito ay ibinigay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya po, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga taga-subaybay sa aking mga lectures, kailangan na dinadamihan natin ang pagbabasa ng Quran tuwing dumadating ang buwan ng Ramadan. Sa lahat ng sa lahat ng araw, sa lahat ng buwan, kailangan po na ating laging binabasa ang Quran, ang kitab ng Allah na ito ang Quran. Particularly sa buwan ng Ramadan. Kailangan dinadamihan natin ang pagbabasa ng Quran. At habang binabasa natin ang Quran, ay kailangan pong iniintindi natin, inuunawa natin. Oo. Kasi habang binabasa mo ang Quran at iniintindi mo, inuunawa mo, ang binabasa mo ay lalong humahasa ang pananampalataya ng bawat isa. Lalong lumalakas ang pananampalataya ng bawat isa. Pagka nadadaanan niya doon yung mga gantimpalang ibibigay ng Allah sa kanya, dahil siya ay ginagawa niya ang mga kautusan ng Allah, laging nagbabasa ng Quran, at pagka nadadaanan din niya doon yung mga parusang ipaparusa ng Allah sa kanyang sa mga taong hindi sumampalataya sa kanya, o sa mga taong sumuway sa mga kautusan ng Allah at sumuway din sa mga kautusan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay nakakaiyak. So alam po ba ninyo, ang isang tao pagka nakaiyak dahil sa Allah, yan po ang isang hindi kakainin ng impyerno. Oo, hindi makakapasok sa impyerno. Tingnan po natin itong sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara man baka min khashyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'. Allahu akbar. Hindi makakapasok sa impyerno. Hindi makakapasok sa impyerno ang taong nakaiyak dahil sa takot niya sa Allah. Hanggang makabalik ang gatas sa pinanggalingan niya. Saan galing yung gatas? Doon sa, halimbawa, yung gatas ng kalabaw, o di kaya gatas ng kambing, o di kaya gatas ng baka. So, yung gatas ng baka galing sa kanyang didi. So, pagka nakuha na yung gatas mula sa didi ng baka, hindi na maibabalik. Imposible niyang maibalik doon. Hindi na. Kaya ito, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang isang taong nakaiyak dahil sa Allah, takot niya sa Allah, pagmamahal niya sa Allah, at dahil sa takot siya sa mga parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay yung tao na yan, hindi siya kakainin ng impyerno. Ibig sabihin, hindi siya makakapasok sa impyerno ng Allah. Hanggang ang gatas na ito na nailabas mula sa isang hayop, kalabaw, o di kaya kambing, o di kaya ay baka, hanggang ito ay maibalik sa pinanggalingan niya, tulad ng kambing, o di kaya baka, o di kaya kalabaw.
So, imposible ito. Ibig sabihin, hindi na maibabalik doon. So, ang ibig po sabihin ng hadith na ito ay siguradong siya ay makakapasok sa paraiso ng Allah dahil hindi na siya makakapasok sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya makapasok sa impyerno ng Allah. So, yan po ang pangalawang kabutihan ng pag-aayuno o pangalawang mabibinefit natin sa ating pag-aayuno. Pangatlo po na ating mabibinefit sa ating pag-aayuno, Shahru Ramadan, shahrun tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين. الله أكبر. Mga kapatid, ano pang hinihintay natin? Pagpasok ng Ramadan, pagdating ng Ramadan, bubuksan ang lahat ng pintuan ng paraiso. Isasara ang lahat ng pintuan ng impyerno. Ikakadina ang mga syaitan, mga shayatin. Allahu Akbar. Para sa atin yan, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam. Kaya po, kailangan po, tuwing dumadating ang Ramadan sa atin, kailangan lahat ng mga pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagagawa natin sa buwan ng Ramadan ng ikhlas, ng may kataimtiman. Sinabi rin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwab ar-rahmah." وفي الرواية الأخرى إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء. الله أكبر. Mga kapatid, pag dumating daw ang buwan ng Ramadan, bubuksan ang lahat ng pinto ng mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Para ibigay ito sa atin lahat. Ang kaniyang mercy, ang kaniyang biyaya, blessing, na pinangungunahan ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat bubuksan. Oo. So, Masya Allah. Allahu Akbar. Kaya, mga kapatid, kailangan po mag-sacrifice bawat isa. Magtiis. Oo. Tiisin niya ang kahirapan ng gutom, uhaw sa buwan ng Ramadan. Lahat ng mga makakasira sa pag-aayuno, kailangan pong iwasan niya. Oo. Para po makamit niya ang mga benepisyo o mga yung mga kabutihan na ating matatanggap o mabibenefit sa buwan ng Ramadan pagka tayo ay ginagawa natin ang lahat ng mabuti na may kataimtiman sa buwan ng Ramadan. Pang-apat pong kabutihan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, Shahru Ramadan, shahrun yajudullahu fihi ala ibadihi bi anwa'il khairat. Allahu Akbar. Anong ibig sabihin? Ang buwan ng Ramadan ay buwan na kung saan ay ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang mga alipin ang pinakamaraming kabutihan. Allahu Akbar. Ito pangako ng Allah sa atin. Oo. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay pangako ng Allah sa ating lahat. Oo. Alam po ba ninyo, pagka may sinabi si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 100% yan ay totoo. Oo. Kasi ilang bisis ko nabanggit, na-mention sa aking mga videos na lahat ng sinasabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan is wahi. Wahi ng Allah sa kanya, o utos yan ng Allah sa kanya. Kaya ito, na wahi ito. Oo, itong sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin, na ibig sabihin na ang buwan ng Ramadan ay pagka
inasikaso ng bawat isa, ginawa niya doon ang lahat ng mga mabubuting gawain para lang kay Allah subhanahu wa ta'ala, is ibibigay niya sa kanya ang napakaraming kabutihan. Tingnan natin itong hadith. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kad atakum shahru Ramadan, shahrun yajudu Allah bihi ala ibadihi, wa yunzilu ar-rahmah, wa yahuttu al-khataya, wa yastajibu ad-du'a. Fa'aru Allah min anfusikum khaira, fa inna ash-shaqiyya man hurrimat fihi rahmatullah." Allahu Akbar. Anong ibig sabihin? Katotohanan, dumating sa inyo ang buwan ng Ramadan, na kung saan ay buwan na ibibigay ng Allah sa kaniyang mga alipin ang napakaraming kabutihan. At ibababa niya ang kaniyang mercy. Allahu Akbar. Bakit ibababa? Para sa atin, ibibigay yan sa atin. Kung tayo ay pagserbisyuhan natin mabuti ang Ramadan tuwing dumadating sa atin. At buburain niya mula sa atin ang ating mga kasalanan at pagkakamali. Wa yastajibu ad-du'a, at tatanggapin niya ang mga kahilingan. Allahu Akbar. Kaya po, pagdating na Ramadan, damihan natin ang ating mga kahilingan kay Allah subhanahu wa ta'ala, kasi ito po pangako ng Allah sa atin, na kaniyang tatanggapin ang lahat ng ating mga mabubuting kahilingan. Kaya po, fa'arullah min anfusikum khaira. Kaya po, ipakita ninyo sa Allah mula sa inyong mga sarili ang mga kabutihan, ang mga pag-iibada. Oo. Ang khairan dito yung mabubuting gawain. Oo. Ipakita natin sa Allah. Oo. Ang ating mga kabutihan, ang ating pagsagawa ng mga lahat ng mga mabubuting gawain. Oo. Tulad ng pagsasala, tulad ng pagbasa ng Quran, pagdami ng pagbasa ng Quran, pagsasadaka, lahat po, ipakita natin ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan na ang talunan o ang masamang tao ay ang taong hinaram ng Allah sa kanya ang kaniyang mercy. Anong ibig sabihin na hinaram ng Allah sa kanya ang mercy? Ibig sabihin, hindi ibinigay ng Allah sa kanya ang kaniyang mercy, ang kaniyang biyaya sa loob ng buwan ng Ramadan. Yan po ang taong talunan o taong masama, dahil hindi niya inasikaso ang buwan ng Ramadan. Hindi niya pinag-ayunuhan ng mabuti ang buwan ng Ramadan. Hindi niya ginawa ang mga mabubuting gawain sa buwan ng Ramadan na ikhlas o may kataimtiman. Kaya po, mga minamahal kong kapatid sa Islam, damihan po natin ang lahat ng mga mabubuting gawain tuwing dumadating sa atin ang buwan ng Ramadan. Tulad ng pagpupuri sa Allah, pagtatasbih, istighfar, pagbabasa ng Quran, pagdadasal ng mga sunnah, lalong-lalo na sa gabi, at pagdadakwa. Oo. Yes, nagugutom tayo, pero huwag po yun maging hadlang sa ating pagdadakwa. Oo. Lalo tayong magpursigi ng pagbibigay ng da'wa, pagbibigay ng mga Islamic symposium o Islamic seminar o mga Islamic lectures sa mga tao. Lalong-lalo na yung lecture patungkol sa buwan ng Ramadan para po sila ay maganahan sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ipagbawal natin yung lahat ng mga masasamang gawain. Kasi isa yan sa mga kailangan na
gawin natin sa loob ng buwan ng Ramadan. Yung al-amr bil ma'ruf, pag-uutos ng mga mabubuting gawain, wan nahi anil munkar, at pagbabawal ng lahat ng mga munkar, lahat ng mga masasamang gawain. Lalong-lalo na yung mga pinuno natin, kailangan po gawin nila yan. Iutos nila ang mabuti, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, at saka yung pagsasala, pagdami ng mga pagsasamba na mga sunnah, particularly sa sa gabi ng Ramadan, at yung pagbibigay ng sadaka, at kailangan yung na maipagbabawal nila yung mga lahat ng mga masasama tulad ng paninigarilyo, kasi maraming taong tinatawag ng mga Muslim pero sa araw ng Ramadan is naninigarilyo, hindi sila nag-aayuno. Yan po, kailangan na pag nakita natin yan, is ito i-address ko ito sa mga pinuno natin. Pag nakita niyo mga ganyang tao na kailangan pong maipagbawal ninyo yan sa kanila, dahil kayo po ay may mga power kayo, natatakot sa inyo yung mga tao pagka mayroon kayong ipinag-utos sa kanila at ipinagbawal. At tingnan din po natin itong isang hadith. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat awwal laylatin min Ramadan, sufidat ash-shayatin wa maradat al-jinn wa ghullikat abwab an-nari falam yuftah minha babun wa futihat abwab al-jannati falam yughlaq minha babun wa yunadi munadi ya baghi al-khair aqbil wa ya baghi ash-sharr aqsir walillahi utaqa'un minan nar wa dhalika fi kulli laylatin." Ang ibig po sabihin, mga alipin ng Allah, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga taga-subaybay sa aking mga lectures, ang ibig sabihin ng hadith na ito ay sa pinakaunang gabi sa buwan ng Ramadan ay ikakadina ang mga syaitan. At ganun din na ang mga pinuno ng mga jin o ang mga masasama sa mga jin ay ikakadina rin. Bakit sila ikakadina? O pang hindi nila natatashwish o nagugulo ang mga alipin ng Allah sa paggawa ng mga pagsasamba o mga mabubuting gawain sa loob ng buwan ng Ramadan. Kaya po silang lahat ay ikakadina. Oo. At isasara ang lahat ng pintuan ng impyerno at walang bubuksan kahit isang pinto sa mga pintuan ng impyerno. At bubuksan ang lahat ng mga pintuan ng paraiso at walang isasara kahit isang pintuan sa mga pintuan ng paraiso. Wa yunadi munadi, ayon sa sinabi ng mga ulama, ay isang anghel, maaring isang anghel na uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mananawag. Tatawagin niya ang mga mabubuting tao. Sasabihin niya, "Ya baghi al-khair, aqbil." O mga taong matakaw gumawa ng mga mabubuting gawain, humarap kayo. At lalo ninyong damihan ang mga ginagawa ninyong mabubuti sa loob ng buwan ng Ramadan. Wa ya baghi ash-sharr, at ganon din na tatawagin niya yung mga taong masasama, sasabihin niya, o mga taong matatakaw gumawa ng masasama, aksir. Ibig sabihin ng aksir dyan ay itigil ninyo o tumigil kayo gumawa ng mga masasamang gawain at ang atuparin ninyo
ay ang paggawa ng mabubuting gawain at pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi utaqaun minan nar wa dhalika fi kulli layla. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon po siyang mula sa impyerno. Wa dhalika fi kulli laylatin. Yan ay tuwing gabi sa loob ng buwan ng Ramadan. Ibig po sabihin ay mula sa umpisa ng gabi o mula sa pinakaunang gabi ng buwan ng Ramadan hanggang sa katapusan ng gabi, pinakahuling gabi ng buwan ng Ramadan, ay mayroon pong pinapalaya ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa impyerno. Oo. Mayroon siyang mga alipin na kanyang pinapalaya mula sa impyerno sa loob ng buwan ng Ramadan. O ibig sabihin, pinapalaya tuwing gabi sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, mula sa pinakaunang gabi ng buwan ng Ramadan hanggang sa pinakahuling gabi sa buwan ng Ramadan, mayroon pong pinapalaya ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa impyerno. Kaya po mga alipin ng Allah, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga taga-subaybay sa aking mga lectures, tuwing dumadating po ang Ramadan, damihan po natin ang paggawa ng mga mabubuti. Asikasuhin po natin ng mabuti ang buwan ng Ramadan upang tayo ay maging kabila sa mga taong palalayain ng Allah mula sa impyerno. So, mga alipin ng Allah, ito po ang pang-apat na kabutihan o pang-apat na ating mabibinipisyo sa buwan ng Ramadan. Panglima po na ating mabibinipit sa pag-ayon sa buwan ng Ramadan ay Shahrul Ramadan, Shahrul Ijtihad. Allahu Akbar. Oo. Ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagbibigay diin o pagbibigay tuon sa paggawa ng mga mabubuting gawain. Oo. Yan po ang buwan ng Ramadan. May hadith si Aisha radhiyallahu ta'ala anha, qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأشهر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. Nilarawan dito ni Aisha si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang katangian ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yajtahid fil ashr al-awakhir. Binibigyan niya ng diin o tuon ang paggawa ng lahat ng mabuting gawain sa last 10 days ng Ramadan. Higit sa kanyang pagbibigay diin o tuon sa last 10 days sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, sa lahat ng araw ng Ramadan is nag-iijtihad dyan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paggawa ng lahat ng mga mabubuting gawain. Oo. Talagang binibigyan niya yan ng diin ang pagsasagawa ng mabubuting gawain. Particularly sa last 10 days ng Ramadan. Oo. Sa last 10 days ng Ramadan ay masyado siyang nabibisi sa pagsagawa ng mabubuting gawain. Lahat. Yung pagsasala ng mga sunnah, yung pagbabasa ng Quran, yung pagdidikir sa Allah, lahat, pagsasadaka, lahat ng mga mabubuting gawain, talagang nagfo-focus dito si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa last 10 days ng buwan ng Ramadan. Kaya po, kailangan na modeluhan natin dito si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din na tayong lahat, kailangan na magpaligsahan tayo sa paggawa ng mabuti sa buwan na ito, o sa buwan ng Ramadan,
particularly sa last 10 days ng Ramadan. Sinabi rin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi ashri amthaliha ila 700 dhifin. يقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أخرجه Al-Imam Muslim. Ang ibig po sabihin ng hadith na ito, lahat ng gawain ng anak ni Adam, tayong lahat anak niya. So bawat isa sa atin, ang gawain ng bawat isa sa atin ay lahu, sa kanya. Bi ashri amthaliha ila 700 dhifin. At tutumbasan ng Allah bawat mabuti ay 10 kabutihan hanggang umabot ng 700 na mabuti. Allahu Akbar. Bawat isang kabutihan yan sa buwan ng Ramadan. Bawat kabutihan. Hindi lang sa buwan ng Ramadan. Sa lahat ng araw, lahat ng buwan. Bawat anak ni Adam, ang kaniyang ginagawang isang mabuti ay tutumbasan ng Allah ng 10 hanggang umabot ng 700 dhif. Ibig sabihin, 700 dubli ang igaganting pala doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu akbar. Napakalaki. Illa siyam, liban na lamang ang pag-aayuno. Dahil ito, sinabi ng Allah, illa siyam, fa innahu li. Dahil yung pag-aayuno ay sa akin yan. Wa ana ajzi bihi, at ako ang magbibigay ng gantimpala dyan. At ng mabuting kawain, ang Allah ang nagbibigay ng gantimpala. Pero walang kagaya ang pag-aayuno. Kasi talagang sinabi na ng Allah na sa kanya na ito. Innahu taraka shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dahil siya, iniwanan niya yung pagnanasa niya at yung pagkain niya min ajli, dahil sa akin. Dahil sa akin. Dahil sa pagsunod sa aking mga kautusan. Samantalang yung pagkain, pwede yan sa kahit anong oras. Tulad din ng pagnanasa, yung pagtatalik ng mag-asawa, yan pwede yan. Pero noong dumating yung Ramadan, itinigil nila yan sa araw ng Ramadan. Bakit nila itinigil? Dahil sa akin, dahil sa pagsusunod sa akin, dahil sa pagmamahal sa akin. Kaya ako na ang bibigay ng gantimpala sa kanila. So, yung gantimpalang ibibigay ng Allah sa atin, sa lahat ng nag-aayon, walang nakakaalam dyan. Liban na lamang ang Allah. Siya lang ang nakakaalam dyan. Kaya nga, sinabi ng Allah sa Suratul Zumar, Al-Aya 10, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allahu Akbar. Katotohanan, ibibigay sa mga taong matiisin ang kanilang gantimpalang walang nakakaalam kung ilan ang bilang nito. Allahu Akbar. Napakarami. Hindi mabibilang. Ang gantimpalang ibibigay ng Allah sa kanila. So, kasama yan yung nag-aayono. Dahil doon sa tindi ng kaniyang pagtitimpi o pagtitiis. Sa tindi ng sakit ng gutom, tindi ng sakit ng uhaw. At saka yung nakasanayan yung ginagawa niya sa araw. Tapos na itigil niya sa mga araw ng buwan ng Ramadan dahil sa pagsusunod niya sa Allah, dahil sa pagmamahal niya sa Allah.
At dahil sa kaniyang pagsusunod sa lahat ng mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oo. Lisaimi farhatan. Ang tagapag-ayuno, mayroon po siyang matatanggap na dalawang kasiyahan. Oo. Ang una sa dalawang kasiyahan na ito ay farhatun inda fitrihi. Yung kasiyahan sa oras na pwede na siyang kumain. Oo. Hindi na niyang gawin yung mga nakasanayan niyang ginagawa niya sa mga araw. So, ngayon, natuwa siya, masaya siya. Oo. So, yan ang isang makakamit niya na kasiyahan. At ang pinakamalaking kasiyahan na ito, ang pangalawa, ay yung kasiyahan na matatanggap niya sa araw na kaniyang masasalubong ang kaniyang Panginoon. Allahu Akbar. Dahil ito po ang pinakamalaking blessing na ipinangako ng Allah sa bawat isa sa atin. Masasalubong natin ang Allah, makikita natin ang Allah doon sa kabilang buhay. Kaya po, pag-ayunuhan natin ng mabuti ang buwan ng Ramadan tuwing dumadating at asikasuhin natin mabuti lahat ng mga kautusan ng Allah ay gawin po natin na ikhlas, may kataimtiman tuwing dumadating sa atin ang buwan ng Ramadan. Wala khalufu fami saimi atyabu indallahi min rihil misk. Allahu Akbar. Alam po ba ninyo mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang isang tao pagka nagugutom, nabakanti ang kaniyang tiyan, so ang lumalabas na hangin mula sa kaniyang bunganga na iba na ang amoy. Mabaho na yan. Oo. Mabaho na yan. Oo. So, sa buwan ng Ramadan, naiiba ang amoy ng ating mga bungangai. Dahil doon sa ilang oras na nabakante ang ating mga tiyan. Oo, walang laman. Kahit tubig, wala. Wala ng pagkain. Kaya ang lumalabas na hangin o lumalabas na singaw mula sa ating mga bunganga, mabaho yan. Oo. Pero mga kapatid kong minamahal sa Islam, ito po ay atyabu indallahi min rihil misk. Ito po ay pinakamabango para kay Allah subhanahu wa ta'ala kaysa yung pinakamabangong perfume. Allahu Akbar. Oo. Yan. Lalong-lalo na sa kabilang buhay. Oo. Kaya sa kabilang buhay, lahat ng mga bunganga natin, mababango yan. Oo, mababango yan. Oo. Kaya insyaAllah ta'ala, huwag po tayong malungkot mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam na sa mga araw ng Ramadan ay naiiba ang amoy ng ating mga bunganga. Oo. Dahil sa pagkabakanti ng ating mga tiyan, nagiging mabaho ang mga amoy. Pero, insyaAllah ta'ala, ito po ay papalitan ng Allah ng napakabango. Mas mabango kaysa yung pinakamabang perfume. Ito po ang panglimang ating mabibenefit sa ating pag-aayuno. So, pang-anim po na ating mabibenefit sa ating kaayuno, Shahru Ramadan, Shahru Sadaqat. Allahu Akbar. Ang buwan ng Ramadan is buwan ng paglalabas ng mga sadakat o mga voluntaryong kawanggawa, mga voluntaryong sadakat. Ang sadaka ay itataas po niya ang antas ng bawat isa sa atin. At ang kawanggawa o sadaka is lilinisin po niya ang kaluluwa ng nagmamay-ari sa kanya mula sa damutan. Oo. At lilinisin din niya ang kaniyang kayamanan. At ganun din na ang zaka o sadakat, zakat ito ay tinatawag nga nama, ibig sabihin yung tumutubo. Ibig sabihin yung mga sadaka na
nilalabas mo mula sa mga kayamanan mo, ang katotohanan, hindi ito nababawas sa ating mga kayamanan. Dahil sa ating mga sadaka, lalong palalaguin ng Allah ang ating mga kayamanan. Oo. Sa umpisa, yes, nabawas yon. Pero, insyaAllah ta'ala, dahil doon sa mga zakat o mga sadakat na ibinigay mo, inilabas mo mula sa kayamanan mo, ay insyaAllah ta'ala, lalong palalaguin ng Allah ang kayamanan mo. Kaya sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang hadith, ma nakasat as-sadaqatu min malin. Hindi nabawas yung sadaka mula sa kayamanan. Kasi tulad ng nasabi ko, ang sadaka o zakat, ito ay nihalin tulad ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng parang tumutubo. Inshallah ta'ala, dahil doon sa mga sadakat na nilabas mo mula sa kayamanan mo, tulad ng nasabi ko, inshallah ta'ala, lalong palalaguin ng Allah ang kayamanan mo. Wala in syakartum la azidannakum. Pagka kayo ay nagpasalamat sa Allah, lalo kong palalaguin sa inyo o dadagdagan sa inyo ang aking mga blessing, ang aking mga biyaya. Kaya ang pagbibigay ng sadaka, zakat, mga sadakat, ito ay isa sa mga pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, insyaAllah ta'ala, dahil dyan, ay gagantimpalahan ka ng Allah ng napakarami, dubli-dubling igagantimpala ng Allah sa iyo, at lalo niyang palalaguin ang kayamanan mo. Particular sa buwan ng Ramadan. Yan ang kamagandang panahon ng paglabas ng mga zakat at paglabas ng mga sadakat. Tingnan din natin itong hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayru annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'a. Ang ibig sabihin, ang taong mapakain niya ang nag-aayuno, pwede siyang kumain sa oras na pwede siyang kumain, kana lahu mithlu ajrihi, na yung taong nagbigay sa kanya ng sadaka o pagkain sa oras na pwede siyang kumain, ay magkakaroon siya ng gantimpala tulad ng gantimpala ng tao na yan na nag-aayuno. Allahu Akbar. Ibig sabihin, kung ano yung gantimpala ng taong nag-aayuno, ganun din kalaki ang gantimpalang ibibigay ng Allah sa iyo na nagbigay ng sadaka sa kanya o nagpakain sa kanya. Oo. Ghayru annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'an. Na ang gantimpalang ibibigay ng Allah doon sa nagbigay ng sadaka sa kanya ay hindi mababawas doon sa gantimpala ng nag-aayuno. Ibig sabihin, iba na yung gantimpala ng nag-aayuno, iba rin yung gantimpala ng taong nagbigay ng sadaka sa kanya. Allahu Akbar. Kaya po mga kapatid kong minamahal sa Islam, kailangan pong dinadamihan natin yung mga sadakat tuwing dumadating ang buwan ng Ramadan. Ngayon, tayo ay nasa buwan ng Rajab. Ang susunod sa buwan ng Rajab ay Sha'ban. Ang susunod naman Sha'ban ay Ramadan. Ibig sabihin, ay mahigit isang buwan, papasok na ang Ramadan. Darating na ang buwan ng Ramadan. Kaya ako po ay maghihikayat sa inyong lahat na pagdating ng Ramadan is damihan po natin ang paggawa ng mga mabubuting gawain, yung pagpupuri sa Allah, pagtatasbih, yung mga sala, pagbabasa ng Quran, at saka yung pagsasadakat. Kasi alam ko po 100% ang dami ng mga kapatid natin dyan na mahihirap. Oo. Hindi po nila na-enjoy ng mabuti ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan dahil yun nga, mahihirap sila. So,
ako po ay humihikayat sa inyo na yung lalong-lalo na yung mga mayayaman, mga politician, mga pinuno namin na magbigay po kayo ng mga sadakat sa kanila para po ma-enjoy nila ang Ramadan nila tulad ninyo at para kayo ay magkaroon ng napakaraming gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala at insyaAllah ta'ala dahil doon ay papapasukin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso sa kabilang buhay. Wa naktafi bihadal qadr wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.